Banal na paglilibang ni Lord Nityananda. Sa banal na nayon ng Eka Chakra, may isang pamilyang Brahmana na naninirahan. Ang ama ay si Hadaya Pandit at ang ina ay si Padmavati. Pinagpala sila ng isang anak na lalaki na pinangalanang Nityananda. Ang batang ito ay walang iba kundi si Panginoong Nityananda mismo. Puspos ng banal na kagandahan at may pambihirang anyo na umaakit sa lahat ng nakakakita sa kanya. Mula pagkabata, ipinakita na ni Nityananda ang likas na hilig sa mga gawaing espiritual. Labis ang kanyang kasiyahan sa pagsasadula ng mga makalangit na gawain ng kataas-taasang persona ng Diyos kasama ang kanyang mga kaibigan. Araw-araw silang nagtitipon upang magtanghal ng mga dula tungkol sa mga banal na kasaysayan ni Panginoong Krishna at ng kanyang iba't ibang anyo. Sa kanilang mga laro, ang isang kaibigan ay gaganap bilang si Bhumi o inang lupa sa anyo ng baka, habang ang isa pa ay si Panginoong Brahma. Sila ay pupunta sa karagatan ng gatas upang humingi ng tulong laban sa mga asurang nagpapanggap na mga hari. Ang isa pang kaibigan ay gaganap bilang si Panginoong Vishnu at mangangakong siya ay magpapakatawang tao bilang si Krishna upang iligtas ang mundo mula sa kapahamakan. Ginagaya rin ng mga bata ang mga eksena sa buhay ni Krishna tulad ng kanyang kapanganakan, ang pagpatay sa mga demonyong sinaputana, Aghasura at Dhenukasura, at ang masasayang pakikipagsapalaran nila Krishna at Balaram bilang mga pastol ng baka. Pati ang panghihimasok nila sa mga bahay upang magnakaw ng mantikilya at yogurt ay ginagaya nila na ikinakatuwa ng mga taga-nayon. Minsan ginampanan ni Nityananda ang papel ni Lakshmana, habang ang isa niyang kaibigan ay si Ravana. Sa kanilang pagsasadula, inihagis ni Ravana ang isang bulaklak ng lotus na kumakatawan sa kanyang makapangyarihan sandata kay Lakshmana. Nang tumama ang bulaklak kay Nityananda, siya ay bumagsak sa lupa at nanatiling walang malay, tila ba patay. Ang mga kaibigan niya ay nagsimulang umiyak. Iniisip na siya ay namatay na. Dali-daling dumating sina Padmavati at Hadaya Pandit, ang mga magulang ni Nityananda. Lubos ang kanilang dalamhati nang makita ang tila walang buhay na anak. Nababalot ng lungkot ang buong nayon na hindi maunawaan kung paano nagdulot ng ganoong epekto ang isang simpleng bulaklak. Sa gitna ng kalituhan, may isang nanonood na nakatanda sa isang naunang dula kung saan nawalan din ng malay si Nityananda habang ginagampanan si Dasarat. Noon ay ibinilin niya sa kanyang mga kaibigan na tawagin si Hanuman upang kunin ang bundok ng Gandhamadana kung sakaling siya ay mawalan muli ng malay. Naalala ito ng isa sa mga bata na agad nagbihis bilang Hanuman at nagsimulang hanapin ang bundok. Matapos malampasan ang mga balakid na nilikha ng iba pang mga batang gumaganap bilang mga rakshasya, matagumpay niyang nadala ang bundok. Isang kaibigan na gumanap bilang manggagamot ang naglagay ng bundok malapit sa ilong ni Nityananda, at sa isang himala, siya ay biglang bumangon na parang walang nangyari. Nagsaya ang buong nayon at niyakap siya ng may tuwa at ginhawa. Ipinapakita ng mga banal na gawain ni Panginoong Nityananda ang kanyang walang hanggang debosyon
at mapaglarong kalikasan. Kahit sa kanyang kabataan, taglay niya ang mga katangian ng isang dakilang deboto at pinasisigla ang mga tao sa paligid niya sa pamamagitan ng kanyang banal na kilos. Ang mga kwento ng kanyang kabataan ay paalala sa kahalagahan ng debosyon, malasakit at ng kasiyahan sa paglilingkod sa kataas-taasang Panginoon. Ang buhay ni Panginoong Nityananda ay patuloy ng kapangyarihan ng debosyon at ng kagalakang dala ng paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang mga banal na kasaysayan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas ng loob sa mga deboto bilang paalaala ng tunay na layunin ng buhay, ang magkaroon ng mapagmahal na ugnayan kay Krishna at maging masigasig sa kanyang paglilingkod. Haribol.